regularly. Me, me. Hi. Especially me. Yes mga kakamot, ngayon ay April 10, 2025 at welcome sa aking YouTube channel, Kusip Sentral. Galit na galit, gustong manakit. Yung issue na ikaw ang may kagagawan, ikaw ba yung galit na galit? Bakit? Oh, content na natin to, baka kitaan na natin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bato si Tony Claire Castro. Okay. Today is April 8, 2025 at kailangan magpangatlo tayong video mga. Uy, kailangan magpangatlong video, bakit? Para mas maraming kita? O mas maraming damage control? Kasi pumunta ka na sa mainstream eh. Hirap na hirap yung views eh. So walang nagawa. Kailangan mag-damage control ulit. Mag-shoutout ka muna. Eh, ba't hindi ka mag-shoutout ngayon? Wala muna tayong shoutout ngayon, mga ka-clear. High blood ako ngayon. Ganad? Clear at para maliwanagan tayo at baka magkalat na naman ng mga fake news peddlers. Oh, baka magkalat ka na naman ng fake news. Kaya nga sagot ng sagot ka para apulahin mo yung apoy ng ka-fake newsan mo. Mantakin mo. Ipagkalat mo ba naman na may na-dismiss na kaso na illegal assembly yung mga OFW sa Kuwait? May na-dismiss daw. Tignan natin na. Okay, at pinapakalat nila yata ngayon na ang Yata. Hindi ka sigurado. Yata. So, chismis yung basehan mo. Kagaya nila Boyeng Remulla at John Big Remulla. Dahil sa chismis. So, chismis. Galit na galit, grabe. tungkol sa 17 OFWs na naditine sa Qatar ay hindi totoo. Teka. Wala naman kami pinapakalat na ganyan ah. Meron bang pinapakalat na ano? Na hindi totoo na may 17 OFW na na-detain sa Qatar? The last time na check, wala namang ganyang fake news ah. Alam nga ng lahat na may na-detain eh. Tapos yung sasabihin mo, papapakalat na naman na fake news na hindi totoo yung mga 17 na OFW na na-detain. Alabo. Kasasabi mo lang, gusto mong liwanagin to kasi magpakalat na naman ng mga fake news, yung mga fake news peddlers. Eh, unang bagsak, fake news agad. Kagi. Fake news na naman. Pakita ko sa inyo kasi daw hindi daw naman talaga illegal assembly mga ka-clear. Teka, may nagsalita na, di ba? Yung mismong nahuli, di ba? Na walang illegal assembly. Tapos ipipilit mo na naman na illegal assembly to? Ba't ang labo yata? So ang lumalabas pa ngayon, yung isang nakulong as compared sa gobyerno, hindi natin alam. As compared to gobyerno. Yung ano, yung nagsalita na wala namang illegal illegal tawag dito, assembly. Sunog ka din dun eh. Yung mismong nakulong nagsabi, ay hindi kami na-detain nang walang illegal assembly. Na-detain kami, isa ako doon sa na-detain kasi napicturan ko yung mga authorities doon. Siguro pagka-picture niya, ay maraming Pilipino, ituloy-tuloy na natin ang pag-check. Hala ka. Diba? Pinapalabas, gobyerno pa nagsisinungaling. Hindi. Wala kami sinasabing gobyerno ang nagsisinungaling. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang fake news. Gobyerno ka ba?
Gobyerno ka ba? Tsuwariwap ka lang naman ng tsuwariwap ng Pangulo. Feeling mo, sobra-sobra ng taas mo. Yan ang problema. Yan ang problema sa'yo kasi sobrang taas ng lipad mo. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo na ikaw ay gobyerno. Hindi ikaw yung gobyerno, Atty. Claire Castro. Tsuwariwap ka lang ng tsuwariwap ng Pangulo. At trabahador ka lang namin. Pinapasahod ka namin. Pinapasahod ka namin sa official function mo. Sa YouTube, hindi. Pinapasahod ka ng mga, ng YouTube. Ay, ng Google pala. Particularly me. Particularly me. 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 Ba't galit na galit? Me. Ang inang yan. Balik ka natin, ulitin natin yan. Hindi natin alam, di ba? Oh, di mo wala alam eh. Pinapalabas, gobyerno pa nagsisinungaling. Hindi, ikaw ang nagsisinungaling. Ito na. Particularly me. Particularly me. Galit na galit. Gustong manakit. Ngayon lang ganito yung reaction niya. Bakit kaya? Kasi kailangan mong mag-damage control. Noon, ang galing mo eh. Okay naman. Kapag nagdi-discuss ka ng batas, sakto. Ang galing. Bilib na bilib nga ako sa'yo eh. Kasi naiko-connect po sa batas, ganito yung binayolate, ganito dapat. Pero now, na naging USEC ka, bakit lumabo na yung paninindigan mo? Nakuha ba yan sa inom-inom? Nakuha ba yan sa jamming-jamming? Anong ginawa yun ni Mike Cervera nung may picture? Ha? Ano yun? Kain-kain? O hindi? Kape-kape? Ha? Fake news peddlers. Fake news peddlers. Ikaw yun. Manalamin ka. Ikaw ang fake news. Ano na naman ba? Lakas na naman ng views. Makapanira lang. Lakas na naman ang views. Baka panira lang. Hindi ba ikaw yung nagpa-fake news? Kaya lumalakas yung views mo. Sa pulpito ka nga nagpa-fake news. Tapos dito ka sa YouTube channel mo nagda-damage control. Bakit kaya? Ako nagdududa. Sinasadya mo bang magkamali? Sinasadya mo bang mag-fake news para meron kang may content? Para babanatan ka ng mga vloggers tapos sasagutin mo. So may issue. You need to stay relevant. Ganun ba yun? Sinasadya mo ba, Yusek? Nakakaduda ha? Okay, mga clear. Ito lang naman kasi ako ay tagapag bigay ng news. Good news. Oo. Good news o fake news? Teka nga pala. Tinatawag mo kaming mga fake news peddlers. Pahingin ng ebidensya. Atty. Claire, pahingin ng ebidensya. Pahingin ng ebidensya. Sino yung mga tinatawag mong fake news peddlers? Pangalanan mo. Di ba dun sa kay Net 25 Girls? Humingi ka ng pangalan? Kung sino yung mga humihingi o humihiling na magpa-drug test si Bongbong Marcos. Ngayon, sabi ka ng sabi, yung mga fake news peddlers. Magbigay ka nga ng pangalan. Sige nga, magbigay ka nga ng pangalan. Anong ebidensya mo? Na fake news peddlers kami. Doon sa basis mo, sa Rappler, wala kang video ipinakita sa akin kung ano yung fake news ko doon. Pengin ng ebidensya. Pangalanan mo? Sige, pangalanan mo. Sige, gagawin ko din yung ginawa mo kay favorite, yung reporter ko, kay Eden. Pengin ng pangalan. Sige, pengin ng pangalan. Lakas-lakas mong dun sa pulpito. Sige, pengin ng pangalan ng mga nagsasabing humihingi ng hair follicle test. Sige nga, pengin ng pangalan ng mga fake news peddlers na yan. Bigay mo! Akusa ka ng akusa eh. Asan ebidensya mo? Pakita mo ebidensya mo. Asan? Wala? Fake news ka. Pero sabi kasi, hindi daw illegal assembly. Ang sabi kasi hindi daw illegal assembly.
Eh, ano pala? Okay. Tignan natin. Isa-isahin natin. Hindi, ang problema dito, hindi naman yun eh. Hindi naman yun yung problema eh. Ha, Yusek? Ang problema namin, yung pagsasabi mo na may na-dismiss na kaso na illegal assembly. Yun yun. Hindi yun yung issue eh. Natin mga clear. Hindi sa akin ang galing ang news na ito. Okay? See. Okay. This is April 3 pa, ha? April 3 O April 3 pa pala. pa to. 17 OFWs detained in Qatar given provisional release. Okay? 17 Ano sabi dito? 17 DMW. DMW Secretary Hans Kakdak said that 12 male OFWs were provisionally released at 2:30 a.m. Qatari time, while the 5 female OFWs were released also at 4 a.m. Qatari time. He said. Oh, he said. He, ha? He. Especially me. Hindi ako yan, ha? Oh. He said 17 are facing investigation for illegal assembly. Oh, tama naman. Facing investigation for illegal assembly. Asan dyan yung na-dismiss na kaso? Asan dyan yung na-dismiss na kasong pinagkakalat mo? The case is dismissed. Asan? Wala oh. Wala namang case dyan oh. Wala namang kaso oh. Ho? Asan ba yun? Wala naman oh. Wala naman oh. Wala naman ako nakikita oh. Asan yan? Asan ba? Oh, wala naman oh. Ang sinasabi namin na fake news, yung kaso na sinabi mo na na-dismiss na illegal assembly. Asan dyan? Wala akong nakikitang kaso dyan ah. Case is dismissed. Ba't parang wala? Ba't parang facing investigation lang? Ang tatanga ng mga ka-clear. Naniniwala kayo pa dito? Harap-harapang pinagluluko kayo oh. Mekos-mekos lang oh. Ano nakukuha kayo sa shoutout? Ano? Walang shoutout ang umpisa. Ano yan? Laglag na. Wala eh. Ikanta mo na lang yan. Okay na to. Kumita na tayo.